Hello, good morning guys. Happy morning dyan. Ayan, tapos ko nang asikasuhin yung alaga ko na estudyante. So, eto naman tayo sa isa naman na hindi ko naman actually dapat alaga yan. Dapat kasi di ba caregiver na yan. Kaya lang minsan no choice tayo mga OFW. Kahit hindi kasama sa ano natin, sa trabaho. Napapasama na lang. Ayan, around 7:30 a.m. yan. So, tinapos ko muna yung sa alaga ko bago siya naman ang aasikasuhin ko. Kasi, papalitan ko siya ng diaper. Ayan, o diba? So, nagsusuot talaga ako ng gloves kasi yung amoy nga nung ano niya, nung diaper niya, nung wiwi niya, masyadong malakas yung amoy niya. So, bukod doon sa papalitan ko siya ng ng diaper, kailangan kong anuhin muna yung sugat niya. Kasi guys, may sugat yan sa likod, yung malapit sa may puwet natin. Dahil na-hospital siya ng for almost 3 weeks. Pero dati ganyan na siya every time na na-hospital. Yung pinakabukol sa likod natin, malapit sa buto, nagkakasugat yung kasi lagi siya nakahiga, di ba? So, hindi ko lang ipapakita sa inyo kasi baka bawal. So, hindi naman talaga dapat ako maglilinis niyan. Kaya lang wala akong choice dahil hindi naman pupunta yung nurse that day. So, ako ang naglinis talaga. Pero hanggat maaari ayoko dahil takot ako dahil malaki yung sugat niyan nung una. Pero ngayon maliit na tsaka kailangan ko siyang linisin dahil nagpupo din siya. Kaya, ayan, I have no choice. So, pero ako'y kabado. Diba? Halata naman. Nagsuot ako ng mask kasi ang baho ng pupo. O, diba? Hindi naman sa ma-RT ako, guys. Pero kailangan ganun talaga, diba? Ayan, pinupunasan ko siya ng baby wipes. Linilinis ako muna maigi para bago ko lagyan uli ng plaster yung kanyang sugat. Kailangan malinis kasi nga nagpupo siya. 'Di ba? Ayan, may tumawag pa sa telepono niya. Ibinigay ko. 'Di ba? Si mama is 83 or 84 na siya. So, ayan. Linisan lang natin, 'di ba? Hindi natin hindi natin minsan alam ko ano yung magiging life natin kapag nag-abroad tayo, 'di ba? Yan, kagaya ko. Supposed to be dapat ang maglilinis yan is caregiver or nurse. Pero, since nga hindi pupunta at saka ako talaga yung nakaano sa kanya na maglilinis, di naman niya papakialaman ng asawa ng amo kong lalaki. So, siya yung nanay siya ng amo kong lalaki, guys. Yan, ganyan talaga routine ko. Yan. Kailangan ko siyang lilinisin. Yan, lalagyan ko ng Vaseline kasi, ano pala guys, yung pagpupo niya kasi lagi siya nagpupupo, napuwersa na siya. Minsan daw sabi niya hindi niya mapigilan lumalabas na. So yung pinaka puwet niya, namumula na. Parang naano na yung balat siguro sa pagdumi niya. So sabi nung nurse nung one time, lagyan ko daw ng Vaseline yung mismong puwet para hindi daw masakit. So ayun, nilagyan ko siya. Magpapalit ako uli ng gloves. Yan, nag-check muna ako, pinicturan ko pala. Pipicturan ko pala dyan, kinuha ko yung isang cellphone ko kasi isisend ko sa group chat namin. May mga group chat din kasi kami. Kasi nga wala nga yung amo ko, ako lang yun nandyan sa bahay. So, ayan, pipicturan ko para ma-send ko. Tinanggal ko muna yung gloves ko, 'di ba? Kasi alangan naman ihawak ko sa cellphone ko. Ayan, 'di ba? Pinakita ko rin sa matanda para aware siya kung ano nangyayari sa puwet niya kasi sabi niya masakit nga daw. Ayan, pinakita ko muna sa kanya para alam niya. So, mamaya ko na, sinave ko na siya, mamaya ko na i-send sa group chat namin. Diba, napakamot pa ako ng ulo. Kasi naman ayan, suotin uli natin yung gloves kasi hindi pa ako tapos. Ayan, lalagyan ko pa ng isang cream para doon naman sa sugat niya. Pero hindi sa direktang sugat niya, sa palibot lang. Ayan, o diba?
wala akong knowledge sa paggaganyan, pero sabi nga, matututunan din. Yan. Tinanggal ko yung gloves ko kasi hindi ko mahahawakan yan. Supposed to be dapat may pang clip. Ay naku, okay na yan. Dadagdagan natin yan. Dadagdagan natin siya nung pinaka parang gasa niya kasi pag manipis lang, masakit pag umupo siya kaya kailangan natin kapalan. Yan, yung buong yan ilalagay ko doon. Tapos kukunin natin yung yan, ididikit natin. Hindi ko alam kung parang ano yan, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Basta yun siya. O, diba? Yan. Tatanggalin natin siya para may lagay natin yung gasa. Diba? Guys, hindi madali ang buhay OFW, no? At least, nagiging aware kayo pag napanood nyo itong YouTube ko, yung video na to. At least, alam nyo kung ano yung nangyayari. Pero bakit ang ingay nila sa labas? Kasi supposed to be today off ko habang ginagawa ko to, habang ini-edit ko to. So, nandyan sila sa labas yung mag-asawa. Nag-off lang ako kasi kailangan ko magpahinga dahil sobrang pagod na ako sa pag-aasikaso sa matanda. Diyan pa lang minsan nauubos na yung oras ko, lalo na kapag lagi siyang tumatawag, nagdidingdong. Kasi nga hindi niya mapigilan ang pagpupo niya, pupunta siya sa banyo. Ang ano ko nga, huwag siyang pupunta basta sa banyo kasi delikado, lalo na dalawa lang kami. Baka matumba siya. Diyos ko po, diba? Mas mahirap nung ganun. Ayan. Ang tagal ko dyan, diba? Naayos ko talaga maigi bago ko siya idikit. Ayan. Ay, nako, life. Hindi siya madali, guys. Lalo na sa mga walang knowledge sa paggaganito. Ako, natututunan ko lang yan. Kasi every time na may pumunta na nurse, tinitingnan ko din. Pero sabi ko nga, ayoko talaga maglinis ng mga ganyan. Sabi sa akin, yun nga lang daw, palitan ko lang kasi pag hindi ko pinalitan, lalo siyang magkakaproblema. Yung mga germs tsaka bacteria, baka lalong maka-apekto dun sa sugat niya, mas lalong matagal gumaling. Diyos ko, kapag nakita nyo lang yung sugat niya dati, naku, kita yung buto sa pinakapuwet. Hindi nyo talaga matitake maglinis or palitan. Kaya nung unang-unang beses nangyari yan sa kanya, gusto sana nila ako maglilinis. Tinanggihan ko talaga. Tsaka hindi ko naman natrabaho doon. Bukod sa hindi ko natrabaho, hindi ko talaga kakayanin. One time nga, no choice, kailangan namin palitan. Tas ganun pa kalaki yung sugat. Naku guys, grabe. Nanginginig ang kamay ko. Ayan, o diba? Tumayo ako dyan may kinuha ako. Ayan, mapait naman yung matanda asikasuhin. Okay siya, nagdingdong, o diba? Ayun, nagdingdong, narinig niyo yung dingdong. Ano yun? Habang nag-edit ako dito sa kwarto, sila nag-aasikaso. So, nag-voice over lang ako kasi gawa ng, alam nyo na, hindi naman ako makapagsalita pag ganyan. Kaya voice over na lang tayo. Kaya natapos ko na siyang linisin. So, ang susunod, talagyan natin siya ng diaper. Hindi ko pala nakuha yung diaper kanina. Ayan, ang gamit niyang diaper, malaki pinabili ko para hindi masikip. Kasi kapag saktuhan sa kanya tapos ganyan, baka magka-rashes naman yung singit niya. So, ayan, sabi ko sa kanya, usod-usod siya. Kasi lalagyan na natin ng diaper. Diba? Tinakpan natin para hindi mo nyo makita, guys. Kasi baka tayo magkaroon ng violation. Ayan, konting pakita lang, diba? Para nakikita nyo lang kung ano yung galawan ko sa pag-aasikaso. Hindi pa ako expert sa ganyan sa pag-aasikaso kasi hindi naman yan talaga trabaho. Pero, ayan, tinatry natin yung best natin. Kaya lang kasi ang hirap lang din guys mag-asikaso kasi tingnan nyo yung higaan niya double deck. Tapos minsan pag tumatayo siya kailangan ko siyang buhatin. Kaya masakit ang likod ko, masakit ang balakang ko.
Kaya minsan 'pag kinikwento ko sa kanila, sa family ko or sa ko, sinasabi ko hindi ako nagko-complain sa trabaho kasi shine-share ko lang kasi 'di ba para alam nila kung gaano rin kahirap, ayan. Magjo-jogging pants siya kasi malamig, so susuotan natin siya. Mas ko siyang linisan ng nakahiga kasi 'pag sa banyo siya dumumi at papalitan ko ang hirap. So mas pinili ko diyan siya. Para din ako may alaga na baby. Kaya nga sabi ko, alam ko graduate na ako sa pagpapalit ng diaper. Pero hindi pala. Meron pa pala hanggang ngayon. Pero hindi na nga baby, diba? Ayan. Natapos na tayo sa paglilinis ng sugat niya. Tsaka pagpalit ng gasa. So, ligpitin natin yung ibang kalat. Ano ba susunod ko na gagawin dyan? Parang ata hindi liliguan, papalitan ko ata siya ng damit. Ayan, o diba? Ayusin natin. Ayan, tinatanong ko siya, sabi ko magpapalit kami ng damit. Papalitan ko siya ng damit. Hindi siya maliligo kasi ayaw niya. Kaya palit na lang ng damit. Ayan, sabi ko sa kanya, tinanong kita kung gusto mo maligo, sabi mo yun, sabi ko ayaw mo, kaya yan, magpapalit na lang tayo ng damit. So papalitan ko lang yung niready ko na mainit na tubig sa langganita kasi kailangan pupunasan natin siya para mapreskuhan kasi ayaw niya nga din maligo dahil nga malamig. Kapag gano'n ayaw niya maligo, pupunasan lang natin yung katawan niya, pero yung niya, pinalitan ko na naman siya ng diaper. So yan, medyo matagal lang ako kasi nga kumukuha ako ng ng tap tap water tuloy, ng mainit na tubig do sa banyo nila amo kong babae kasi yun, naka-auto sila doon, yung sa heater, ang taba, may girl, ang taba mo girl. So ayan, ayos nakikita ang bilbil. Yan, niready ko dyan, hindi ba ako ng pwesto kasi bibihisan ko siya para hindi niyo makita ang kanyang katawan. O diba, ayan, tinayo natin siya, pinaupo natin siya. Yan, pupunasan natin para mapreskuhan siya kasi ayaw niya maligo. Sinabi ko sa kanya na maligo siya, magtanggal na ako ng mask kasi hindi na naman mabaho. Kaya lang ako nagsuot nun kasi gawa kanina naglinis ako ng pupo niya, hinaamoy ko, kaya tinanggal ko muna. Ayan, magbibihis na siya. I-ready natin ang kanyang susuotin. Ay, actually pala naka-ready na. Huhubadan pala. O diba? Seryoso ka, girl. Ang uso, humahaba. Ayan. O diba? Tatanggalin natin yung unang damit. 3 suot niyan eh. Isa yung long sleeve, tsaka isang short sleeve. Pero, anuhan muna natin, pupunasan natin bago ko tanggalin yung niya. Isang damit niya, pupunasan muna natin. Ay, hinikab ba? Okay lang yan. Kaya kailangan ko siya punasan, tapos hindi ko muna hinubad yung isang damit niya para hindi siya malamigan. So, everyday ko naman siyang ginaganyan, kaya konting punas-punas lang. Kasi papalitan natin ng damit dahil tawag dito, yung amoy ba, para hindi siya mangamoy. Siyempre kasi hindi naman siya lagi naliligo. So, pero kailangan natin siya laging palitan. Ayan, o diba? Pupunasan natin ang kanyang lurky. Ayan. Ganyan lang naman siya kabait, guys. Hindi yan magre-reklamo kung anong ginawa mo, ba't ganito, ba't ganyan. Hindi naman. Yan, diba? Punasan natin siya. Tapos after ko siya punasan yung basa, pupunasan ko din naman siya ng ng wet towel. Ayan. O, diba?
punasan natin. Ganyan. Ganyan tayong mag-alaga. Kasi tayo, hanggat kaya natin, go lang tayo, di ba, sa pag-aalaga. Yan. Sila hindi naman, walang ano sila sa magulang nila. Ayan, nilagyan ko rin siya ng lotion. Kasi kailangan natin siya lagyan dahil malamig nga. Pag hindi natin siya nilagyan, mag-reflex yung balat niya. Kaya yan. Pero konti lang ilalagay ko kasi ayaw niya ng madami. Kaya konti lang ang lagay natin. Yan, tatanggalin natin dyan yung damit niya na isa. Oo nga, yung puti. So, kinover ko lang yung katawan ko. Alam ko makukover siya kasi maliit siya. Ang inyong lingkod is malaki. Kaya ayan guys, o diba? Takpan natin ng ating malapad na likod. Ayan na, nasuot ko na yung unang damit niya. So, second one is long sleeve naman. Kasi nga, malamig dito ngayon. Ayan. Pero kung hindi malamig naman, wala na yung long sleeve na yan. Siya is, iba yung ano ng katawan niya, kaya kailangan niya ng long sleeve. Ayan, diba? Napalitan na natin ng pantaas siya. Isa pang damit ang isusuot natin, long sleeve pa. Ayan, o diba? Behave niyang palitan. Ganyan lang yan siya. Ganyan siya katahimik. Ayan, nasuot natin yung long sleeve niya. After yan, susuklayan pa natin siya. Susuklayan ko ba siya dyan? Mukhang susuklayan natin. Ayan, ganyan lang siya guys, katahimik. O, diba? At least may idea kayo yung mga ibang OFW na nagiging trabaho dito sa ibang bansa. Yan yung iba namin nagiging task. Pero kagaya nga nasabi ko, wala siya sa kontrata. Pero, ay hindi, kasi wala yung kontrata ko, nasa amo ko eh. Supposed to be bawal yun. Pero may usapan nga kami, dinaya ko na lang sa kanya. Ayan. Diba? Nisip ko na lang habang ginagawa ko yan, nanay ko yung inaalagaan ko. Yun yung isang nakakalungkot sa atin ng OFW, nag-aalaga tayo ng ibang tao pero yung magulang at anak natin, hindi natin malagaan. Pero ganun nga yung life eh. Di naman natin pwedeng isisi sa kanila kung anong buhay meron tayo. Dahil tayo nagda-drive. O, diba? Ayan. Suklayin natin ang kanyang peg. Suklay. Ayan na. Matatapos na tayo. Tapos na yan. Diba? Higa na siya uli dyan. Kasi i-ready ko naman ang kanyang tanghalian dahil na-late na nga ako ng pag-aasikaso sa kanya. Ay, hindi pa pala tanghalian. Aga pa pala niyan. May iba pa pala akong gagawin. Excited magtanghalian. Kasi nga, ginagawa ko pa siya ng tanghalian eh. So, ayan. O, diba? Papalitan natin yung pads niya kasi yung pads niya is mabaho na, may ihi na rin. So, kahit wala siyang ihi or whatever, kailangan natin siyang palitan dahil yung amoy nandoon sa pads niya. So, itatapon natin yan kasama ng ng aso. Yan. Pinatay ko yung isang ilaw. Ayan. O, diba guys, ang trabaho ng inyong lingkod. Hindi ganun kadali, pero wala tayong choice. Kung hindi, gagawin natin, diba? Ayan. Inaayos ko yung ibang kalat ko dyan para konti na lang liligpitin ko. Ayan. Diba? Dali natin dinala ko yun sa tawag dito sa banyo. Ayan. Para bago natin iwan si mama, yung alaga ko is okay na dyan. Para matulog siya, okay lang. Magtatawag na lang yan pag kailangan niya. Ayan. At least napreskuhan yung katawan niya. Kaya kahit na paano masarap ang tulog niya ngayon dyan. Ayan na. O, diba? Sana ako patang tagkal. Ayan, inayos pala natin. Yan, punasan natin ang table.
Yan. O, diba? Naligaga. Yung lotion, ibalik natin sa pwesto. Girl, smile ka naman. Be. Ayan, thank you guys.